Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong this week. 16 to 22. Medyo nabisi si ate ha. Sorry ha. Maraming salamat sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni ate ay May. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo ng personal reading, Aris, punta lang kayo sa YouTube channel ko or sa mismo description below. Nandiyan po yung aking link ng aking FB. Paki-message na lang ako sa Messenger para sa details. General reading, lagi nyo tatandaan na hindi mo ito personal reading. Energy reading po tayo. I'm only the guidance. Well, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Tingnan na natin, Aris, yung ano mo ha. Okay, Aris, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na maaaring pinaplano na nalilito ka, pwedeng nahandon sa point na yun, or marami ka lang talagang iniisip this time dahil sa may mga bagay o sitwasyon na gusto mo ma-fulfill, ma-achieve, or mga bagay na gusto mong umpisahan this time. No? Or pwede rin kasi nasa iba sa inyo is maaring may mga bagong project or mga bagong action o movement kayo na gagawin or natrabahuhin, no? Pwede rin naman sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga tao na kapag bibigay sa'yo para maguluhan ka sa sitwasyon ano, or mapag-isip ka, no, pwedeng nahandoon sa point na iyon. Nagkakaroon ng mga bagay na nagiging mabagal o sitwasyon na nagiging mabagal or maybe sa iba dito is a decision making. Pero nahandito na yung point, kahit na gano'n yung nangyayari sa iba sa inyo is think positive ka pa rin naman ano, sa nakikita ko sa iyo dito. May mga situation na parang you want to progress or may mga plano ka na parang gusto mong i-move forward sa nakikita ko sa iyo dito, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo maaring may mga hinihintay na mga bagay o sitwasyon or kung ano man yan sa nakikita ko dito. Handito rin yung point na maaari magkakaroon ng mga pag-uusap, maybe o na related to a travel, or pwedeng sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng connection who is in a distance, pwedeng nahandoon sa point na yun. May tao, wait a minute sa iba dito medyo busy pwedeng magiging busy kayo or may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin. May mga sitwasyon na talagang pagpupursigahan mo, talagang titiisin, or you're ready to fight doon sa sitwasyon na yun, na you want to be stable pagdating doon sa sitwasyon na yun, sa nakikita ko sa ito. Well, kahit naman ano naman mangyari sa'yo, ready to fight ka naman din, sa nakita ko. Yes, in the past, there's a deep wound or may mga battle na sinuong, pero ngayon, mas nakikita ko ngayon yung stability mo this time ang nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga time lang din para sa iba sa inyo na mapopokus ka o napopokus ka sa mga painful ng situation. May mga sitwasyon din na maaring magkakaroon ng mga disagreement o may mga tao, may mga masasabi sa'yo or mga hindi good situation, ganyan, mga matataas ang ego, may mga hindi kakasundo, baka may mga sometimes na maiirita ka, maiinis ka, mabubwisit ka, o may mga tension, maybe o conflict, malaki man o maliit yan. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Or pwedeng sa iba sa inyo talaga sobra lang siguro daming plano ngayon na nakikita ko na gusto mong actionan at gusto mong gawin sa buhay mo sa nakikita ko dito. Pero may mga pagkalito rin. May mga sitwasyon din na parang may inaaral ka or aaralin ka, maybe para sa iba to growth, or may mga creativity ka na gagawin. Nandito rin yung point na magkakaroon ng mga dealing, Pwede magkakaroon ka ng dealing sa tao na kilala mo na siya, as in a past person, no? Pwedeng, as in, kilala mo siya, matagal mo na siyang kilala, maaaring nakausap na siya noon, at maaaring magkakaroon kayo ng connection muli ngayon. Magkakaroon ng mga collaboration din sa iba sa inyo, or mga partnership sa iba, no? Ako nakikita sa inyo. Dito rin yung point na magkakaroon ng increasing when it comes sa iyong material. May mga success, recovery, and yun nga, material happiness, saka may mga celebration ako na nakikita, or may mga isi-celebrate na situation, no, sa iba sa inyo. Ang ano ko lang sa iba sa inyo is yung, siguro may mga time lang na magkakaroon ng mga negative thought, no, may mga ganong situation, or baka talaga magkaroon ka lang din ng mga multiple choices in life sa iba sa inyo. Ang mayroon ako nakikita na babae, hindi ko alam kung sino yung babae
Pero maybe ikaw ito or someone who's connected sa'yo na ready to support siya sa'yo, no? Pero isa or dalawa to, either dalawang babae siya or dalawang lalaki siya or isang babae, isang lalaki, yun ang nakikita ko. Either ikaw yung susuporta sa kanya or sila ang susuporta sa'yo, vice versa ha. Yun na nakikita ko. May mga bagong project ako na nakikita sa iyo. Hindi rin yung point na pag-uusapan ka or you will become a center of attention sa nakikita ko sa iyo dito. May matanda nga ako nakikita eh. Medyo may matanda akong nakikita na medyo parang may nararamdaman siya. Hindi ko alam kung ano, pero merong pain. May pain ako na nakikita sa kanya na matanda. Pwedeng ikaw rin ito or someone is connected sa iyo or a family member, maybe para sa iba. Baka isa siya or sila sa tao na kailangan mong suportahan or hingi ng suporta sa iyo or ikaw sa kanila, vice versa. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. There's a victory and success akong nakikita sa iyo. Sa iba dito merong dalawang sitwasyon na magsasucess sa buhay mo. Ibig sabihin, malalakpasan mo siya or mapagwawagian mo or ma-achieve mo. Dalawang sitwasyon to. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong energy, Aries. Yung energy mo this week, Aries. Your energy. Sa energy mo, you have the Wheel of Fortune. No? Okay, sa energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay, tulad na sinabi ko kanina, di ba? May mga bagay na darating sa iyo eh. Parang may mga magbubukas sa iyo na situation o opportunity man ito. Siguro nandun ka sa point na mag-aalinlangan ka dito. Pwedeng sa love life, pwedeng sa mga opportunity na project, or pwedeng, kung mga opportunity na yan, o alam ba, may mga nakakausap ka, di ba? Maaaring magkakaroon ka ng pag-aalinlangan doon sa mga bagay o sitwasyon na yun. Kasi may pag-aalinlangan ako nakikita. What comes sa energy mo is, yun nga, siguro may mga time na baka hindi ka gaano nakakatulog, baka night shift ka, or late ka na natutulog, pagising-gising ka, or maaga ka nagigising, bumawi ka na lang din, ano. May mga times daw na medyo magkakaroon, baka mananakit yung ulo mo, or may migraine ka ba, pwede na doon sa point na yon, or may mga sitwasyon na what comes sa energy mo is nagbabalik-balik sa'yo, no? Pwedeng napopokus ka sa mga negativity or mga the past negativity situation or good or bad man yan or mga sitwasyon on the past, no? Pwedeng nahahatak ka nito. Handito rin yung point na may mga bagay o sitwasyon ka, siguro yun nga, medyo maiinip ka, o baka dito sarili natin naiinip ka o nababagot ka, or kung sino man yung nakakausap mo, pwedeng nado sa pwedeng, when it comes sa bagot kasi pwedeng medyo impatient ka, no? Pwedeng magiging masyadong maiksi yung pasensya mo siguro. O kaya naman is, may mga ganang sitwasyon, i-ano mo na lang, ano. And then also sa iba sa inyo is, may mga sitwasyon, ako na nakikita na kasi merong magbubukas sa'yo na opportunity. Kaso parang may ignore mo siya. No? Yun na nakikita ko. Sana wag. Maaring nahadun ka kasi sa point na meron ka pa talagang sitwasyon na nararamdaman na nabofocus ka when it comes to worrying, anxiety, depression, burden, o nakaraan. Pwedeng nahandoon sa point na yun. Sa nakita ko. Siguro naaalala mo lang siya, mga ganun, or mayroong nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan, o may mga bagay o sitwasyon na natatakot ka, pwedeng nato sa point na yun. Sa iba inyo, may mga dinadamdam o didibdibin o dadamdamin mo lang daw na sitwasyon sa nakikita ko sa'yo dito. Parang kikimkimin mo na lang siguro yung time na yun. Tingnan natin. May hindi pa kayo matapos-tapos na sitwasyon, ano? Parating kay Aries. Parating po. Pwede nga lawa, may nakakausap ka rin, di ba? Na nakapagbibigay sa'yo ng worrying, ng stress, anxiety, depression. Pwede nahadon, kaya nahadon ka sa point na until now, merong situation sa'yo na unfinished ang nakikita ko sa'yo. Or hindi pa totally talaga clear yung situation, ano. Parating. Ay, naligo ka, anak.
Ay, ano ba yan? Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, iba sa inyo medyo may nararamdaman ata kayong sakit, ano, pain. Pwedeng masakit yung ulo mo, masakit yung paa mo, or pwede rin kasi na may sakit kayo. Pwede rin may masakit yung bulsa nyo, ano, may mga financial problem or may mga hardship. Sa iba naman is this a hardship situation na pinagdadaanan sa buhay. Andito yung point na parating sa iyo is may mga bigla ang magaganap o mangyayari sa buhay mo na magkakaroon ka ng connection sa isang babae o sa isang lalaki. Ako nakikita. Pwede sa isang babae na yon o sa isang lalaki na yon is may malalaman ka na hindi mo alam. Pwedeng may sasabihin sila sa iyo na something secret or mga yun nga lihim or secret, pwedeng or maybe ikaw ito sa kanila ha, sa kanya or sa kanila, sa babae man yan o sa lalaki, kasi may dalawang tao ako nakikita. Andito na yung point na parating sa iyo is medyo medyo alam mo yung point na may mga bagay o sitwasyon na pinagpapasa Diyos mo na lang na sana lumaya ako dito, sana maging okay ng lahat, sana ganito, ganyan. Sana matapos na to, mga ganong sitwasyon, ano. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang nagsisiyasat ka o may pagsisiyasat na nagaganap o magaganap, may paghahanap ng mga katotohanan, ganito ba, dapat ba, kailangan ba, need ba, ganun ba, or nandun yung point na nagkakaroon ng mga urong-sulong na situation. Andun din yung point na nagkakaroon ng mga pagmumuni-muni, no, sa iba sa inyo. And mag-ingat na lang din kayo kung ikaw ito or someone is connected sa'yo or mas matanda sa'yo or family mo man yan or ikaw ha, meron ako nakikita na taong mako-confine. Or pwede rin sa iba dito is mga check-up, maintenance, or magpapadoktor. Ha? I-check nyo kung sino yung mga nakakaramdam dyan. Tanongin nyo. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Nasa sa inyo yun ha. Yun. Pero mas maganda na natanongin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Pero it's yours, pa rin. Decision mo pa rin yan. Nando sa point na yun. May sinasabi na din na there's a situation ako na nakikita sa iyo, Aries, na you're stuck. No, nando yung point, may stuck. May mga delay ako na situation na nakikita. Either delay, madi-delay, i-delay, or ipagpapaliban talaga. No, nando yun. Kumbaga, hindi pa siya sa ngayon. Tulad ng sabi na, nakita ko sa energy, gano'n din, di ba? Parang hindi pa siya ngayon. Hindi pa sa ngayon na kung may inaasam ka siguro hindi pa sa ngayon. Medyo magulo pa yung sitwasyon o kaya may mga bagay pa talaga na dapat gawin o dapat ayusin o dapat aksyonan. It's depend on your action din kasi ito, no? Kung talagang gusto mong ma-achieve yung mga dapat mong ma-achieve, siguro we need to sacrifice, no? Meron mga sitwasyon lang talaga na you're sacrificing pointless. Parang nagsasakripisyo ka sa wala. Siguro medyo maging mas organized ka this time para mas ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Tsaka wag kang ihinto, no? Kumbaga, isang-isa na lang, konting-konti na lang. Kumbaga, yung iba sa inyo is marireceive at ma-achieve nyo at ma-accomplish nyo yung mga bagay na dapat ma-accomplish sa buhay mo. Be careful din when it comes sa mga plano mo this time, sa nakikita ko sa iyo dito, no? Ingat ka na lang din. Tsaka palagi mo tatandaan na you need to plan very carefully. Yung future mo talagang nasa mga kamay mo yan. It's depend on your action talaga. Tsaka kung may mga bagay na magda-doubt ka, siguro depende na sa iyo, no? Kung sa sarili mo, syempre wag ka mag-doubt, but you need mo i-recover or i-discover yung mga bagay o sitwasyon, di ba? Yun nakita mo. Iba dito, may paghihintay talaga ako nakikita dito, no? Yan. Andito rin yung point na may mga time daw na pwedeng, kung babae ka siguro, medyo mananakit yung bandang tiyan mo or gitna ng katawan, or iba sa inyo, kung may mga sakit kayo sa bandang tiyan or bandang gitna ng katawan, magpa-check up kayo, magpa-doktor kayo, or someone who's connected sa'yo. Or minsan baka mamaya, iba sa inyo, baka gutom kayo, sinisikmura, masakit yung tiyan, or bandang gitna, may sakit. Yan, ano nyo ha, wag yung baliwalain kasi pwedeng yan yung maging cause ng inyong sakit, no? Ako nakikita dito. Sa iba sa inyo is may matagal na talaga kayong nararamdaman. Kaya magpa-check up kayo sa nakikita ko sa dito. Kung ano yung mga matagal nyo nang nararamdaman dyan, i-check up nyo na bago pa siya lumala. Or may mga bagay o hardship na situation ako na nakikita sa iyo na pwedeng maulit
Kasi ang nangyayari kasi sa iba sa inyo, yung nangyari dati, nauulit muli or mauulit siyang muli, no? Kaya mag-ingat kayo, be careful para hindi lang maulit muli yung mga nakaraan, no? Na sitwasyon, lalo na kung talagang hindi maganda siya, di ba? Yan, pag-ingatan nyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Dapat iwasan po this week. This week baka magkaroon ka ng mga hindi pagkakaunawaan talaga. Yun ang nakikita ko kasi medyo may nakita akong magulong sitwasyon eh. May nakita akong gano'n. Kaya medyo, ay devil nga. Hindi ako nagkamali. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo is kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang baguhin, i-let go, i-transform, gawin mo, no? Sa nakikita ko ito, may mga bagay din kasi na kailangan mong i-release or may mga bagay na kailangan mong alisin yung limiting belief, yung paniniwala mo, yan, yung mga limiting belief mo, siguro, ano lang ka, mag-explore ka, kumbaga, nado sa point na yun, ano, sa nakita ko ito, kung kailangan mo humingi ng tulong, humingi ka ng tulong, o kailangan mo talaga magplano ka, nando sa point na yun. Iwasan mo yung bahala na situation, ano, yung ma-stagnant ka. Iwasan mo yung takot o yung kaba na mga mararamdaman o yung mga situation na pwedeng lumubuha, masira, o kaya is basta pag-isipan mong lahat, no, bago pa mahuli ang lasa, sabay ganun. Kasi kung hindi natin i-recover or i-heal yung mga bagay o sitwasyon natin sa buhay natin, mas mahirap, 'di ba, kapag lumala iyon or hindi maging maganda yung situation, mas mahihirapan tayo, 'di ba? Yun na nakita ko. Kung may mga bagay na kailangan mong isaayos mo na, mga ganyan. Kung mga dapat tapusin mo na, no? Kung may mga nakapagpapahatak sa'yo o nakapagko-control sa'yo para ma-let down ka or bumaksak ka or hatakin ka pababa, siguro this is the time na kailangan mo i-let go yung mga dapat na sitwasyon na yun, no? Kumbaga, you need to see the fact of situation din kasi sa nakikita ko. Tsaka huwag ka masyadong maging paniwalain, no? Sa nakikita ko dito, kailangan makita mo yung katotohanan ng sitwasyon bago ka maniwala. Makita mo sa mga mata mo. Ibig sabihin, hindi porket sinabi niya lang, ganun-ganun, o sinabi nila. Iwasan mo din yung mga tao na pagsisinungaling or being you is sinungaling, yung mga judgmental, mga taong mapangling lang o mandaraya, masungit. Kung ikaw ito, iwasan mo. Yung mga tao na nag-iisip ng kabiguan or being you, ganun. Yung mga rude person, yung mga bastos, harsh kung magsalita, kung ikaw ito, iwasan mo. Ganyan. Kumbaga, wag ka lang din makisawsaw. Ano ba yun? May wag ka na lang din makasawsaw sa kanila if ever, di ba? Sa iba sa inyo. Tsaka yung yung mapanghinaan ka ng loob, isa rin yun. Tsaka kung magkakaroon ka ng mga pangako with come sa sarili mo, kailangan mong tuparin yun. Or kung mangangako ka sa ibang tao, tuparin mo syempre. Or kung may mga taong hindi talaga sila marunong tumupad na pangako nila, siguro wag mo lang din, mag-boundary ka na lang or limitation. Hindi ko naman sasabi na deadmahin mo sila, but still, limit yourself, no? Umaga, kasi iba na yung mga pagkaganon, di ba? Kung paulit-ulit maabuso ka lang din sa iba sa inyo. Tsaka yung mga controlling or yung manipulative person, yan, yung mga bitter o being you a bitter, dishonest, cold, ganyan. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries in love. Show me. Yung mga dapat i-recover na ha. Ayusin na. Tsaka ang nakikita ko sa'yo dito, with comes sa card mo, may tao na hindi ko alam kung ikaw ito or someone is connected sa'yo kasi may taong kukumprontahin ka. Kukumprontahin ka or kakausapin ka niya. Kaso, yung confrontation na yon or yung pag-uusap na yon, medyo hindi ko alam kung maiintindihan mo ba siya or baka ikaw hindi kanya maintindihan. Parang may mga ganun, medyo may struggle kasi yung situation. Ako nakikita. No? Huwag pa bigla-bigla na lang, no?
Love. When it comes sa love. Okay, kung single ka, okay, kung single ka, pwedeng may nakakausap ka na, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng may nakakausap ka na, pwedeng iba dito, this is the past, sa iba sa inyo, or kung may nakakausap ka na medyo nagiging close kayo, or friend mo siya, or kung ano man sinasabi niya sa iyo, mag-ingat ka lang sa kanya, kasi ang nakikita ko sa kanya, medyo may pagka-backstabber ito, or hindi maganda yung kanyang energy. Yun ang nakikita ko dito sa kanya, no? Pwede rin kasi na isa ka sa pinagpipilian niya, kumbaga nagiging choices ka. Or pwedeng ikaw rin naman kasi ang gumagawa nito. Sa mga nagkahiwalay, pero it's your choice pa rin naman, no? Basta slowly but surely, hindi ko naman sinasabi na ayawan mo. Basta mag-ingat ka na lang. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi handun yung betrayal, handun yung babaero, lalakero, naging manipulative, handun yung dishonest, liar talaga, sa nakita ko dito. Kumbaga, hindi lang din naman ikaw kasi yung kausap niya, no, na handun sa point na may mga kinakausap talaga siya. Saka ito yung tao na na, or vice versa tayo, alam mo yung point na matagal na siyang ganito. Kumbaga, matagal na niyang ginagawa ito, no? Yung situation, or baka ikaw ito, yan. May tao dito na matagal niyang ginagawa na yung pangluloko na doon sa point na yon, sa nakikita ko dito. Yun. Ate, babalik ba siya sa akin? May third party sa iba, no? Babalik ba siya sa pero merong, hindi ko alam kung nagkakaroon kayo ng communication itong tao na to, or pwedeng doon sa point na magkakaroon ng connection or communication, either text message, kung paano, pero magkakaroon ng connection muli sa nakikita ko dito Yun na nakita ko. Sa iba naman sa inyo, kung hindi naman sa ganun, is nandun sa point na, yun nga, yung isa sa inyo masyadong malihim masyadong masikreto. They still spying you. Either tinitingnan niya yung mga social media mo kung meron ka, o kaya naman nagtatanong-tanong siya sa mga friend or same friends, or kaya naman is sa iba sa inyo is yun, basta may spying situation kasi ako na nakikita dito Yun na nakikita ko dito. Or maybe this is you. This is you, no? No, yun. They want to heal. Gusto pa rin naman niya mag-heal yung situation, pero ang nakita ko wala siyang action. Parang nandun sa point na ini-enjoy niya yung self niya sa mga kasama yung mga meron siya sa ngayon. Yung nakikita ko dito Yun. And then, kung kayo is in a third-party relationship, syempre kitang-kita na rin naman, di ba, na may third-party relationship. Yun nga lang, siguro, iba sa inyo, baka naghahanap pa talaga pa ng puweba kung talagang may third-party yung kapartner mo, no? Well, malalaman mo siya sa text message, tsaka sa sa mga ginagamit na na social media platform, yung mga Facebook, mga ganyan, makikita mo yan. Kasi meron din ako nakikita na na parang peking account. Ako nakikita, hindi ko alam kung ikaw ito or siya, may mga ganon. Doon mo siya makikita kung naghahanap ka ng yun. Pero dito, yes, there's a third party situation. Matagal na to, matagal lang ganito na ganon. Kumbaga, parang alam mo yung point na parang pabalik-balik lang. Ganon, magiging okay, babalik, uli, ganon. Hindi na niya to matatanggal. Isa sa inyo hindi niya matatanggal to. Mahirap. Kasi medyo medyo, hindi ko alam, pero nandiyo siya sa point. Siguro mahilig lang talaga siyang makipagkaibigan, kuno, something. Parang nandiyo siya sa point na yun. Yun. Baka friendly to. Baka friendly yung isa sa inyo. Okay, kung wala naman kayong third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship, ang hindi ko lang maintindihan, ikaw or siya kasi, is there's something hiding, pagdating sa connection na ito. Hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya. Pero, kung wala ka namang hinahide, well, save ka. Hindi ikaw yun. Baka siya yun. Pero, dito sa connection na to, may hiding situation. Ako na nakikita dito. Yun na nakikita ko dito. May something, no? Na medyo nagkakaroon ng frustration, o may mga frustration kayo na pagdadaanan, or pwedeng isa sa inyo may mga pagkalito na sitwasyon. Ako na nakikita dito. Yan. Maaring nahandun sa point na may mga bagay o sitwasyon na hindi niya masasabi this week or this month sa'yo, no? Or ikaw ito sa kanya. Baka medyo mag-secret siya sa nakikita ko dito. Tsaka medyo magaling magsalita. Andun yung point na
na hindi mo sana mapansin mo, no? Sana mapansin mo. Basta magaling siya magsalita. Ang matalino siya, smart. Tsaka alam niya yung sasabihin niya eh. Alam niya yung sasabihin niya, alam niya na rin yung sagot niya. Yun. May sinasabi siyang friendship. Hindi ko alam kung ano, kung baka yun yung idadahilin niya is friendship, kuno. May sinasabing friendship. Hindi ko alam kung ano yun eh. Siguro may kung sa iba sa inyo, baka, halimbawa, lalabas kami ng friendship ko, nakasamahan ko sa trabaho, or may mga bagay lang talaga siya na hindi niya sasabihin sa iyo by this week. Pwedeng nahandle sa point na yun. Kasi may pagsisinungaling. Money, trabaho. Ano po ito, universe? Okay, kung wala kang trabaho, sa iba sa inyo, sa mga walang trabaho, ang nakikita ko naman sa'yo, may interview naman akong nakikita, no? Yun nga lang, ang nakikita ko sa iba sa inyo is maaring isa or dalawa ka na may magpipilian ka, no? Yun na nakita ko. Kung, syempre, kung, kung medyo na may nag-apply ka, medyo nabibigo ka, kailangan mo rin kasi na magkaroon ka ng clarity sa papasukan mo or sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo o kung ano yung talaga yung mga sasabihin mo, no? Kasi syempre, magsiyasat ka talaga. Ang nakikita ko dito, kailangan mo magsiyasat sa mga papasukan mong sitwasyon or sa trabaho, no? Yun nakikita ko dito. Yun. Siyempre, kung gusto mo ng mataas na sahod, it's depend na yun sa iyo, sa nakita ko dito. Huwag ka nang manghinayang o huwag kang mahatak ng nakaraan na sitwasyon kung may mga hindi naging maganda when it comes sa trabaho mo o hindi ka natanggap. Kasi pag yun yung inisip mo, mas hindi ka makaka-move on, di ba? Yun. And kung may trabaho ka naman, kung may trabaho ka, hindi sa'yo ko to na nakita sa ngayon, this week siguro magkakaroon ka ng mga disappointment, pwede sa mga nakakausap mo, sa mga taong i-judge ka nila, may mga masasabi sa'yo, mga comments sa'yo, or mga hindi pagkakaintindihan, pwedeng nahantuon sa point na yun, no? Pero iba sa inyo, kasi medyo kikimkimin nyo lang yung nararamdaman nyo eh, o kaya is talagang masyadong, alam mo yung point na madamdamin din minsan, or siyempre pagka mga ganun is, parang mag-soul searching ka, di ba? Minsan, iiwas ka na lang, mga ganun. Baka may mga ganung time na mag-iisa ka or didibdibin mo yung situation. Pero may konting lungkot ako sa trabaho na nakikita or disappointment, no, sa trabaho. But still, igagawin mo pa rin, kahit na ganun yung nararamdaman mo or ganun yung magaganap o mangyayari, ita-try to make it balance mo pa rin yung situation mo kahit mahirap, no, nahanto sa point na yun. It's good din naman sa iba sa inyo kasi nagpapakatatag ka. Sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko sa iyo dito is nahandito yung point na maaring meron kang pinag-iisipan na situation na kung gagawin mo siya or hindi. When it comes to money, siguro halimbawa may bibilin ka o may pagkakagasta ka, may tutulungan ka, di ba? Pwedeng iniisip mo yon sa iba sa inyo o kaya sa iba sa inyo is may mga pagkakautang pa or pwedeng nahandun yung point, kung wala man, pwedeng nahandun point na mahandoon sa point na nagiging same pattern. Sana wag ganun, ano? Kumbaga dati, 'di ba, nandun yung hardship or difficulties pagdating sa pera mo, 'di ba? Ngayon baguhin mo na siya kasi medyo ngayon nakikita ko sa iyo na pinipilit mo naman pinipilit mo pero medyo stressful, no, na may mga pinagdadaang stressful o hirap talaga pagdating sa pera mo sa nakikita ko dito. Pero as long as sabi ko nga, kung ma-organize ka lang talaga, gawin mo, as in gawin mo, no? Kailangan mo ring magkaroon ng pag-organize. May mga time lang din siguro na mag-ingat ka pagdating sa pera mo kasi may pangloloko din ako nakita. There's a loss of money rin kasi ako na nakita sa iyo. No, hindi ko alam kung bakit. Baka may makakausap ka or may mangungutang sa iyo, may hihingi ng suporta sa iyo, or may mga taong hindi pa nagbabayad ng something. Pwede natin. Pero mag-ingat ka na lang kasi yung pera mo, hindi ko nakikita yung ganda sa ngayon. Sa nakikita ko dito, no, mag-ingat ka, maging organized ka talaga. Siyempre, think to the future. Kung may mga bagay ka na dapat mong ilit ko mo, ikat mo. Pinaka-good yon sa ano, no,
kaysa isip ka ng isip. 'Di ba? But still, nandun naman yung pag-iingat sa nakikita ko dito sa iyo, no? Kasi mas iniisip mo kung tama ba or hindi. Yun nga lang, syempre, is maaring nanghihinayang ka lang din sa mga nangyari in the past, 'di ba? Na sana inipon ko 'to, sana ganito, sana ganyan, sana gano'n, no? Huwag mo na lang isipin 'yon. Hindi mo na kailangan isipin 'yon. Isipin mo na lang ngayon is your future, 'di ba? Yung i-manage mo talaga siya ng tama. I-let ko yung mga dapat i-let ko. 'Yun, kasi gamitin mo rin yung ano mo. Kasi may mga darating naman sa iyo na offer or may mga darating naman sa iyo na project or creativity or may gagawin kang planuhin mong maigi as in siyasatin mo, alamin mo. Sa iba sinyo siguro papasok kayo when it comes to an online situation. Hindi ko alam kung ano yung online eh. Pwede rin kasi nasa networking kayo, social media, pwedeng na doon sa point na yun. Or pwedeng may papasukan kayo na mga related to online na related yung pera, no? Hindi ko alam kung ano yung mga related to pera sa online eh. Pwedeng na doon iba is ganun yung nasa iisip nyo, no? Yan ang nakikita ko. Why not, di ba? It's good din naman yun sa nakita ko dito. Yan. Arigato namaste, God bless.